Pokrovsk. Bagong digmaan. Hindi ito kilala ng marami sa labas ng silangang Ukraine. Isa itong simpleng industrial na lungsod sa Donetsk Oblast na may populasyong halos 60,000 noon. Sa loob ng halos 2 taon, naging isa ito sa mga sentro ng opensiba ng Rusya sa silangang Ukraine. Simula 2024 hanggang huling 2025. Nagpadala ang Russia ng mga tao, armor, artillerya at drone sa labanan para sa lungsod. Mabagal na sumusulong sa mga minefield, trintsera at matinding paglaban ng mga Ukrainian. Napakabagal ng pagsulong, kadalasan ay hindi nasusukat sa kilometro, kundi sa metro. Nang tuluyang mapasok ng tropang Ruso ang guho ng Pokrovsk noong Disyembre 2025, naging simbolo ito ng buong digmaan. Matinding pagsisikap at napakalaking pinsala, maliit lang ang gantimpalang estratehiko. Bagamat idineklara ng Kremlin ng tagumpay, hindi nakuha ng Moscow ang inaasahang breakthrough sa Pokrovsk. Nakuha na ng Russia ang lungsod, pero hindi rin nila ito mapapakinabangan. Tingnan natin kung paano sinamantala ng mga kontra-atake ng Ukraine ang sugan ni Pangulong Vladimir Putin para makamit ang isang mahalagang tagumpay sa labanan. Alam mo, habang ibinubuhos ng Rusya ang kanilang resources sa labanan para sa Pokrovsk, may ibang pinatutuunan ng Ukraine, ang pagpigil sa pagsulong ng Rusya sa ibang bahagi ng frontlines. Noong Disyembre 2025, habang ipinagdiriwang ng Russia ang tagumpay, nagsimula ang Ukraine ng kontra-atake para samantalahin ang dami ng pwersang Ruso na nakapako sa paligid ng Pokrovsk. Muling nabawi ng Ukraine ang 115 milya kwadrado sa loob ng halos 2 linggo noong Pebrero 2026 at halos 2 rehimentong Ruso ang nalipol nila. Sa kabilang banda, ang Russia ay nakakakuha lamang ng humigit kumulang 70 metro o mga 0.04 milya bawat araw sa Pokrovsk mula Pebrero 2024 hanggang Enero 2026. Mas mabagal pa yon kaysa labanan sa Somme nung unang digmaang pandigdig. Dagdag pa rito, matapang na ipinahayag ng Ukraine na ang bilis ng pag-usad ay nangangahulugan ng ilang bahagi ng reyon ay maaring tawaging gray zone, kung saan wala sa dalawang panig ang tunay na may kontrol o kapangyarihan. Kapag sumusulong ang Russia sa malaking pamayanan, mabilis namang kontra-attack ang Ukraine sa ibang lugar para mapaatras sila. Parang whack-a-mole sa militar. Halimbawa, sa Kursk Oblast ng Russia, naging maikling ngunit kahiyahiyang yugto para sa Kremlin ang lungsod ng Sudza. Nagawang sakupin ng mga puwersa ng Ukraine ang bayan sa kanilang biglaang pag-atake na tumawid ng hangganan noong Agosto 2024 na naglantad kung gaano nakahina ang mismong teritoryo ng Russia. Nabawi ng Moscow ang Sudza noong Marso 2025 matapos ang malaking kontraopensiba. Ngunit winasak nito ang imahe ng lubos na kontrol ng Russia sa mga rehiyong hangganan at napilitang ilihis ng Kremlin ang mga tropa at yaman mula sa Ukraine front. Ayon sa military analyst at geolocated the video, hindi lang teritoryo ang nawawala sa Kremlin, kundi pati ang kontrol sa impormasyon laban sa sariling command structure. Palaging nag-uulat ng di totoong tagumpay ang mga field commanders sa kanilang nakatataas na naglalaan ng rekurso batay sa mga ulat na iyon. Higit pa ito sa simpleng anyo ng labanan. Kumikilos ang Ukraine na parang may estruktural na kalamangan at kaya pa ring panatilihin ang opensibang presyon kahit may pag-atake ng Russia. Pinapahina nila ang mga pormasyon ng Russia at pinananatili ang marupok pero tunay na kalamangan sa harapan. Para sa Kiev, bawat kontra-atake gaya sa Pokrovsk ay mensaheng pampulitika na tuloy pang digmaan. Hindi pa tiyak ang resulta at hindi binibitawan ng inisyatiba ang militar ng Ukraine. Ngayon, ang Pokrovsk ay di ordinaryong lungsod sa Ukraine. Bago ang digmaan, isa itong mahalagang sentro ng silangang logistics ng Ukraine, may sanggandaan ng riles at kalsada na nagsusupply sa frontline ng Donbas. Alam ng mga kanluraning analyst, komandante ng Ukraine at tagaplano ng Russia ang kahulugan ng pagkuha nito sa teora. Maigpit na kontrol sa resupply routes ng Ukraine, sunod-sunod na presyon sa kalapit na posisyon at estratehikong pwesto. Ang Pokrovsk ay ang uri ng target na dapat magbigay katwiran sa mga pinsalang tinatanggap ng Russia para marating ito. Ngunit winasak na lungsod lang ang nakuha ng militar ng Russia. Ilang taon ding ginugol ng mga puwersa ng Ukraine sa pagruruta muli ng kanilang mga supply, pagpapatibay ng mga alternatibong daanan ng supply, at paghahanda ng mga posisyon para sa pag-atras. Pagdating ng mga sundalong Ruso at naglakad sa naiwang bahagi ng lungsod, nabawasan na ang estratehikong halaga nito dahil sa paghahanda ng Ukraine. Ang nawala lang sa Ukraine ay isang dating sentro ng supply. Binibigyang diin ang salitang dating. 3 taon at daan-daang libong tao ang ginugol ng Kremlin sa isang layuning pabago-bago. Maaring ito na ang pinakamabigat na paglalarawan sa pagsisikap ng Russia sa digmaan. Pagdating nila, wala na ang gusto nilang kunin.
Ang kabiguan ng Russia na mapakinabangan ng Pokrovsk ay hindi hiwalay na pangyayari. Sa mas malawak na implikasyon ng digmaang pag-ubos ng 2024 at 25 malinaw na limitado ang tagumpay ng Ukraine sa pagpigil sa pagsulong ng Russia. Muli, malinaw ito. Siyempre, ang Ukraine ay lumalaban sa isang kalaban na sa papel ay may kalamangan pagdating sa dami ng tao. Sinimula ng Russia ang digmaan na may mas maraming sundalo sa labanan, mas maraming armored vehicles na pwede nitong gamitin, at mas malaking industriya ng depensa na kayang gumawa ng mga gamit na mabilis maubos sa makabagong digmaan, lalo ng bala ng artilyerya. Ngunit ang mga kalamangan ay nauwi lang sa mabagal na pag-usad. Pagsapit ng unang bahagi ng 2026 tinatayang 250,000 na ang nasawi sa panig ng Russia sa digmaan, ngunit kakaunti pa rin ang tagumpay ng kanilang opensiba. Pokrovsk ang pinakamalinaw na halimbawa. Malalaking yaman at maraming buhay ang nawala, pero wasak na lungsod lang ang resulta. Para sa Moscow, malaki ang bigat ng mensaheng ito. Ang pagkakakilala ni Putin sa politika at ang buong dahilan ng kanyang kapangyarihan, lalo na sa nakalipas na 4 na taon ng paghihirap sa ekonomiya at milyong kaswalti na naranasan ng Russia sa digmaan, ay nakabatay sa pangakong tiyak na tagumpay. Ang mga orihinal na layunin ay sakupin ng Kiev, buwagin ang pamahalaan ng Ukraine at ibalik ang Ukraine sa impluensya o maging bahagi ng Russia. Bawat araw na hindi natutupad ang mga layunin ay lalo pang napapahina sa kanilang kwento at lalong mahirap panatilihin ang kwento. Sa ibang bansa, mas pinagsisikapan ng Kremlin mapanatili ang propaganda ng huwad na tagumpay at pag-aangkin ng sakahan sa kanayunan ng Donetsk. Bukod pa rito, ang pagsisikap ng Russia na magpadala ng sapat na tropa at bala sa frontlines ay nangangailangan ng napakalaking puhunan sa infrastruktura. Ang infrastruktura na iyon ay nagsisimula ng bumigay sa mga paraang magiging napakahirap ng ayusin. Ang Russian Railways, na kilala sa daglat na RZHD, ay ang pag-aari ng estado na monopolyo na nagdadala ng humigit kumulang 87% ng lahat ng bulak ng Russia. Ito ang pundasyon ng bansang sumasaklaw sa 11 time zones at ang supply chain ng militar ng Russia. Sa unang bahagi ng 2026 ang RZHD ay may utang na halos 4 na trilyong rubles o mga $52 bilyong. Ito ang pinakamalaking pagtaas ng presyo ng korporasyon sa 16 na taon. Noong 2025, nantalang kumpanya ng unang nitong pagkalugi sa 5 taon. Bumagsak ng 12 beses ang reserbang pera nito mula 251 bilyong rubles hanggang sa 21 bilyong rubles na lang. Napilitan nitong ilagay sa unpaid leave ang mga manggagawa, nagtanggal ang empleyado, at binawasan ng 25% ang investment program. Iniutos ng pamahalaan ng Rusya ang agarang pagbebenta ng 62 palapak na skyscraper sa Moscow na binili ng RZHD noong 2024. Parang garage sale lang ito para bawasan ang pagkalugi ng kumpanya at sundin ang utos ng gobyerno. Dahil dito, bumigay ang pundasyon at ramdam ang epekto sa ibang bahagi kasamang larangan ng labanan. Mula noong 2022, binigyan ng prayoridad ang mga padalang militar sa Riles. Ibig sabihin, naisantabi ang mga komersyal na kargamento, na naging dahilan din ng pagbagsak ng kita ng RZHD na kailangan nila para bayaran ang kanilang utang. Bumaba ng 4% ang kargamento noong 2024 kumpara sa antas bagong pananakop, pinakamababa sa 15 taon. At tuloy-tuloy pang bumaba ng 6.7% sa unang 9 na buwan ng 2025. Tinatayang 200 tren ang nakakansela araw-araw dahil kulang ang RZHD ng 2,500 driver at 3,000 miyembro ng crew ng lokomotibo. Nabawasan ng 20% ang budget ng kumpanya para sa 2026 kumpara noong nakaraang taon. Habang bumabagsak ang RZHD, abala ang gobyernong Ruso sa pagpapanatili nito. Bago ang digmaan, 2.5% ng GDP ng Rusya ang kita ng RZHD. Ngunit ngayon, umaasa na lang ito sa estado para sa sapilitang pautang, pagbuhos ng pera o pagbura ng utang. Masyadong malaki at mahalaga ang kumpanyang ito para bumagsak. Alam ito ni Putin at ng ibang namumuno. Hindi lang rails ang trend ng problema sa supply chain. Bumabagsak na rin ang sibilyang sektor ng abyasyon ng Rusya. Dahil sa parusa ng kanluran, naputo ng koneksyon ng mga airline ng Rusya sa pandaigdigang supply chain para sa makabagong eroplano. Sabi ng isang source, posibleng hindi na makalipad ang higit kalahati ng Western-made na eroplano sa Rusya pagsapit ng kalagitnaan ng 2026 dahil sa kakulangan ng piyesa. Napilitan ng mga airline na magtandal ng piyesa sa gumaganang eroplano
para mapalipad ang iba na tinatawag na parts harvesting. Delikado ito at nakakasira sa sarili dahil bawat binaklas na eroplano, isa na namang hindi na kayang ayusin. Ang Volga-Dnepr, isa sa mga pangunahing cargo carrier ng Rusya, ay naglipat ng 8 eroplano sa Aeroflot sa isang kasunduan na sa totoo lang ay pag-amin na hindi na nila kayang panatilihin ang mga eroplanong yon bilang mga hiwalay na asset. Plano ng Rusya na palitan ng fleet nila gamit ang sariling gawa nilang mga eroplano, hindi aasa sa kanluran. Ang bilang ng produksyon ay palaging hindi umaabot sa mga itinakdang target. Noong huling bahagi ng 2023, inanunsyo ng Kremlin na magdadagdag sila ng 1,000 eroplano sa komersyal na fleet pagdating ng 2030. Sa halip, 5 bagong eroplano lang ang nagawa ng mga pabrika sa buong 2024 at 2025. Tahimik na binago ang layunin noong 2024 para ipakita ang mas mababang produksyon. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Matapos mabigong mapanatili ang kakayahan sa bansa, tahimik na isinantabi ang plano noong 2025 at hindi na binanggit ng medyang Ruso. Hindi lang industriya ng paggawa ng eroplano ang bumabagsak sa Rusya. Kung gusto mo pang malaman ang detalye tungkol sa kalagayan ng iba pang industriya sa Rusya, siguraduhin mag-subscribe sa The Military Show. Nagbibigay kami ng bagong pagsusuri at real-time na update. Bumalik tayo sa pagbagsak ng kanilang industriya ng transportasyon. Ang Rusya ay isang bansa na sumasaklaw sa 11 time zone na may humigit kumulang 5,000 milya sa pagitan ng pinakakanluran at pinakadulong silangan nitong mga punto. Kung aalisin ang parehong anyo ng maasang mabilis na paglalakbay, maaaring mapilitan ng mga mamamayan ng Rusya na magtiyaga at umasa na lang sa sarili. Dahil sa kakulangan ng mabilis at maasahan transportasyon sa lupa o himpapawid, maaaring mas stranded ang mga tao sa mga rehiyong napakahirap tirhan sa geografiya, ekonomiya at geopolitika. Sa huli, nauubos ang sektor ng ekonomiya dahil nililipat ang pondo sa digmaan at tanging pagsali sa hukbo at deployment sa Ukraine ang paraan para umusad. Maaring hindi lang iyon ang tanging taginit na destinasyon ng mga sundalong Ruso sa mga susunod na taon. Ayon sa Foreign Intelligence Service ng Estonia, ng taon ng pagtatasa para sa 2026 ay tinuturing na isa sa pinakamaasahan. Nakagawa ang Rusya ng halos 7 milyong artillery shells, mortar rounds at rockets noong 2025. Mas mataas ito ng 17 beses kumpara sa 400,000 bala na ginagawa nila kada taon noong 2021 bago ang pananakop. Dinagdagan pa ito ng tinatayang 57 milyong bala na inangkat mula sa Hilagang Korea at Iran simula 2023, kung saan ang mga bala mula sa Hilagang Korea ay bumubuo ng halos kalahati ng nagamit ng Rusya sa artillery sa front ng Ukraine sa ikalawang kalahati ng 2025 lamang. Pero may bahagi ng ulat na nagpapakitang nakakabahala ang numerong ito. Hindi lang kahanga-hanga. Hindi lahat ay ginamit ng Rusya sa Ukraine. Ayon sa Estonia, pinupunan ng Moscow ang mga estratehikong reserbang lubang na ubos noong mga unang taon ng digmaan. Sa madaling salita, ang Russia ay gumagawa ng bala sa bilis na mas mataas kaysa sa kasalukuyang konsumo nito sa labanan. Ibig bang sabihin nito ay nag-iipon sila para sa isang bagay na lampas pa sa kasalukuyang labanan? Maaring ganon ang iniisip ni NATO kalihim General Mark Rutte. Malinaw niyang sinabi na mas maraming bala ang nagagawa ng Russia sa 3 buwan kaysa sa buong NATO sa isang taon. Sinabi ni Ministro ng Depensa ng Alemanya, Boris Pistorius, na ang Russia ay ganap ng naging ekonomiyang pangdigmaan, hindi lang para sa kampanya sa Ukraine, kundi pati paghahanda sa susunod na mangyayari. Kapag isinama mo ang pagtaas ng produksyon at ang halos walang pag-usad ng Russia sa teritoryo, kahit may kalamangan sila sa bala, nakakabahala ang trend na yon. Kung gumagawa ka sa ganyang antas pero hindi pa rin umuusad, saan napupunta ang lahat ng lakas mo? Isang paliwanag dyan ay ang pag-aaksaya at korupsyon. Ipinapakita nitong maraming supply ng Rusya ang hindi maayos na nakakarating sa larangan dahil sa mga kabiguan sa lohistika. Pero ang isa pang paliwanag na inaalok ng serbisyo ng paniktik ng Estonia ay mas nakakabahalang interpretasyon, na malamang ay naghahanda ang Rusya para sa isang hinaharap na labanan kahit na nagpapatuloy pa ang digmaan nito laban sa Ukraine. Dito, nagiging makasalungat talaga ang estratehikong larawan ng Rusya. Sa isang banda, pinapatakbo ng Kremlin ang industriya ng depensa nito sa kapasidad na pangdigmaan, nag-iipon ng mga bala sa bilis na nagpapahiwatig ng paghahanda para sa mas malaking labanan. Sa kabilang banda, ang pundasyong pang-ekonomiya sa ilalim ng makinarya ng digmaan ay kitang-kitang bumabagsak. Pinuto ng mga sanksyon ng kanluran ang access ng Russia sa teknolohiyang kailangan para sa modernong produksyon.
Bumagal ang paglago ng GDP ng Russia sa 0.6%, 1% para sa 2025 mula 4.3% noong 2024 na napapakitang ang bansa ay nasa ekonomiyang pangdigmaan at kailangang tapusin ang digmaan para muling lumago. At syempre, nariyan pa rin ang Sina. Mas lalo nang umaasa ang Rusya sa China para sa semiconductors at industrial na input. Dahil sa pagkakadependeng ito, malaki ang kapangyarihan ng Beijing sa Moscow at kaya nitong diktahan ang presyo ng langis at gas ng Russia na pangunahing pinakukunan ng kita ng bansa. Lumawak ang kapangyarihan ng Sina at ginagamit ang Rusya para manipulahin ang mga institusyon ng kanluran at pababain ang impluwensya ng NATO sa mga lugar na mahalaga sa kalakalan ng Sina, gaya ng Gitnang Silangan, Afrika at Timog Silangang Asya. Ginawang puppet state ni Putin ang Rusya tulad ng gusto niyang gawin sa Ukraine. Ngunit ilang taon bago ito napansin ng mundo. Dahil dito, napasok si Putin sa delikadong sitwasyon. Halos agad nabigo ang estratehiya ng mabilisang pagpapatalsik at pagsakop sa unang linggo. Ang estratehiya ng pag-ubos na layong, pahinayan ng Ukraine at hintayang maubos ang suporta ng kanluran ay nadulot ng 250,000 namatay at halos pagbagsak ng transportasyon dahil sa kabiguan ng mga institusyon. Ang estratehiya ng propaganda na sabihan ng mga Ruso na maayos ang lahat hanggang sa maniwala sila ay nasisira na mula sa iba't ibang panig. Naubusan na ng makabuluhang kasinungalingan ng mga opisyal ng Rusya at malinaw na ang balita ng pagsakop sa baryo ay di na nagbibigay tuwa gaya ng totoong pag-usad. Patuloy pinabubulaanan ng Ukraine ang ulat ng pag-usad ng Rusya habang nagsasagawa rin sila ng kontraopensiba. At naging malinaw ang mga pagkukulang ng doktrinang militar ng Rusya nang mabawi ng Ukraine ang mas malawak na rehiyon ng Kharkiv sa loob lamang ng ilang araw sa isa sa pinaka-epektibo at mabagsik na operasyon mula noong ikalawang digmaang pandigdig na nagpilit sa mga sundalong Ruso na magtakbuhan para sa kanilang buhay. Kaya ano na lang ang mga natitirang opsyon ni Putin? Sa totoo lang, mas magandang tanong ay, gaano kadelikado ang mga natitirang opsyon? Sa kasamaang palad, kailang isaalang-alang ng mundo ang nuklear na opsyon. Hindi na imposibleng gumamit ng taktika na sandatang nuklear sa Ukraine kumpara noong 2022 at nakakabahalang pag-usad na ito. Makikikita sa regular na operasyon ng kanluraning militar sa Gitnang Silangan, pinakahuli sa Iran, na limitado lang ang epekto ng kumbensyonal na deterrence. Kung hindi pigilan ng lakas nuklear ang US at Israel sa halos pagdeklara ng digmaan sa Iran, maaring si Putin na ang sumunod na maging desperado. Isang opsyon ay limitadong nuklear na pag-escalate, kung saan magpapasabog ng maliit na sandatang nuklear sa mga konsentrasyon ng militar ng Ukraine, lohistika, o simbolikong target ay sabay na tutugon sa ilang layunin ng Kremlin. Mawawala ang suporta ng publiko sa kanluran, masusubok kung totoo ang mga pulang linya ng NATO, at magkakaroon si Putin ng bagong simula matapos ang matagal na deadlock. Malaki pa rin ang panganib sa magkabilang panig. Ang nuclear na pag-atake sa Ukraine ay siguradong magdudulot ng tugon mula sa NATO, gaya ng pagsira sa mga kagamitang militar ng Rusya at pagputo ng natitirang kalakalan ng Rusya sa Global South. Ito rin ay magpapatibay sa pagkadismaya ng China sa kawalan ng katiyakan ng Moscow. Maingat na tinutulan sa publiko ng Beijing ang paggamit ng nuclear sa Ukraine dahil ang anumang pag-atake ay maglalantad kay Pangulong Xi Jinping na tumutod sa US kaugnay ng patakaran sa nuclear. Sa mas simpleng usapan, ang tactical na nuclear attack ay hindi magbabago sa kalagayan ng digmaan. Maharing sumuko ang Ukraine sa Russia na malabo o ipagpatuloy ang pag-atake para bawiin ang teritoryo at tumanggap ng tulong mula sa NATO. Hindi iiwan ng NATO ang Ukraine, kaya't magiging martir ito para sa mas agresibong pagpigil na posibleng magdulot ng nuclear strike laban sa Russia upang pigilan ang mga susunod na pag-atake. Dahil dito, maring patay na si Putin o namumuno sa isang bansang bagsak ang ekonomiya at militar at posibleng nawalan ng mahahalagang sentro ng populasyon at pasilidad militar. Ang pangalawang senaryo ay pagkaparalisa, kung saan sinadyang panatilihin ang kasalukuyang linya at bawasan ang aktibidad ng operasyon. At gugulin ang mga susunod na taon sa pagdagdag ng bala, pagpapalit ng nawalang armored na sasakyan, at paghahanda para sa mas malaking opensiba. Ito ang pinakakinababahalang senaryo ng kanluraning military plan dahil ito ang pinakamakatwirang opsyon. Ang ilang taong paghinto ay magbibigay sa Rusya ng oras para muling buuin ang Armored Strike Force, puna ng reserba ng artilyeya para sa mas malakas na blitz kaysa sa nabigong atake sa Kyiv, at maghintay ng posibleng pagbabago sa political will ng kanluran. Malaki rin ang mga panganib dito at lalo pang pinapalala ng mga kasangkot na geopolitika.
Ang frozen conflict ay nangangahulugang hindi gagalaw ang Ukraine habang nagpapalakas muli ang Rusya. Ngunit wala namang senyales na papayag dito ang Ukraine. At higit sa lahat, anumang matagal na paghinto ay ituturing ng NATO na kumpirmasyon ng paghahanda para sa mas malaking digmaan. Siyempre, walang dahilan para basta na lang itigil ang digmaan at humingi ng kapayapaan kung gumagawa ka pa ng mas maraming armas para sa parehong digmaan. Ang ikatlo at pinakamalamang na senaryo ay patuloy lang nating makikita ang parehong bagay ng paulit-ulit. Patuloy ang maliliit na paglusob ng Rusya para mapansin, habang mas dadami ang kontra-atake ng Ukraine. Kung may malaking kahinaan ng isang panig, posibleng matapos ang digmaan sa 2026. Pero maaari rin nating makita na manatiling walang galaw ang digmaan nang walang makabuluhang solusyon sa loob ng maraming taon. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong tataas ang presyon sa pamahalaan ng Rusya hanggang sa bumigay ang sistema. Kapag nangyari yon, ang The Military Show ay handang magulat, kaya siguraduhin nakasubscribe ka para sa araw-araw na mga video. At tungkol naman sa mga ulat ng Estonia, siguraduhin alamin kung anong balak gawin ng Estonia sa tila hindi maiwasang digmaan ng Rusya at NATO sa pamamagitan ng panonood ng video na ito. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.